Inihahandog ng Kolehiyo de San Juan de Latran ang isang dokumentaryo na tatalakay sa suliranin ng bayan ni Juan. Mataas na sikat ng araw, malausad pagong ng mga sasakyan, sinabayan pa ng gitgitan at walang humpay na ingay na busina ng mga sasakyan. Lahat ito ay kailangang tiisin, makaabot lang sa paroroonan. Ito ang tipikal na kalbaryo ng mamayang Pilipino sa Metro Manila. Nakakapagod, nakakainit ng ulo, at sayang sa oras. Ano nga ba ang traffic? Ito ay ang paggalaw ng anumang uri ng sasakyan sa kahit anong uri ng daanan. Mabagal man o mabilis ang usad nito, mayroon pa ring traffic na nagaganap. Nagsimula ito nang paunti-unting umunlad ang Pilipinas. Kasabay ng pag-unlad ng bansa ay ang pag-unlad ng mga tao dito, kung saan nakakabili sila ng kani-kanilang mga sasakyan. May tatlong klasifikasyon ang traffic. Una, ang low traffic. Ang takbo ng sasakyan ay mabilis at madalang ang paghinto nito. Kapag naman maya-maya na ang pagtapak sa preno, medium traffic na ang nararanasan. Mayroon ng kabagalan sa pagtakbo ng mga sasakyan. Heavy traffic naman kung halos wala ng pag-usad ang mga sasakyan. Ang traffic na madalas na napagdadaanan ng mamayang Pilipino sa Metro Manila araw-araw ay matatawag na heavy traffic. Maraming sanhi ang pagkakaroon ng mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Nanaliksik kami at napag-alaman naming may 5 kadahilanan kung bakit nagiging mabigat ang traffic sa Metro Manila. Una, ang araw-araw na paglobo ng populasyon ng mga Pilipino sa bansa. Ayon sa National Statistics Office o NSO, mahigit kumulang 77 milyong katao ang kabuuang populasyon ng Pilipinas ngayon, at 3 milyong katao pa ang dumadagdag taon-taon sa bilang nito. Dahil sa patuloy na pagtaas ng populasyon, partikular na sa Metro Manila, tumataas din ang pangangailangan sa pagkakaroon ng sasakyan, pampubliko man o pribado. Ayon nga sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB, sa pangkalahatang bilang ng sasakyan sa Pilipinas, 40% nito ang matatagpuan sa Metro Manila. Pangalawa naman ay ang kawalan ng disiplina ng mamayang Pilipino sa pagsunod ng batas trapiko. Isang halimbawa nito ay ang pagkumpol ng mga pedicab na nakaparada kung saan-saan at ang paghinto nito sa gitna ng kalsada. Kasama pa nito ang mga street vendors na nagbebenta sa mga daanan. Tumungo naman tayo sa mga paglabag ng batas pantrapiko para sa ikatlong dahilan. Ayon nga sa pananaliksik, may 5 pangunahing paglabag sa batas pantrapiko ang kadalasang ginagawa ng mga Pilipinong motorista. Nariyan ang beating the red light, violation of no U-turn rules, violation on no loading and unloading rules, overspeeding, at ang violation of one-way rules. Natatalang 1 tao ang namamatay kada araw sa Metro Manila sanhi ng mga violations na ito. Ayon sa MMDA, ang Quezon City ang nangunguna sa listahan na nagtatala ng 140 bilang ng mga aksidente sa kalsada, kasunod ang Metro Manila at ang Caloocan bawat araw. Ang ika-4 na dahilan ay ang road construction, ang mga rehabilitasyon sa daan, pagpapalawak ng daan, at iba-iba pang konstruksyon tulad ng paggawa ng tulay ay nakakadagdag din sa bigat ng trapiko. Ang ika-5 dahilan ay ang mismong pagpapatupad ng mga batas pantrapiko. Mahina ang mga pundasyon at mga parusa sa mga batas. Problema din ang mga traffic aids tulad ng mga signs ng loading and unloading at traffic lights na kung hindi sira-sira ay hindi naman pinapansin. Madaming tanong patungkol sa trapiko ang kailangan ng kasagutan.
Ilan lamang dito ay ang mga epekto at solusyon sa mga mamamayan at sa ating bansa. Ayon kay Brian Galagnara, presidente ng The Red Advocates, grupo ng mga sibilyan na nagpapahalaga sa disiplina sa kalsada, ang problema raw sa traffic ay mayroon na mas malaking negatibong epekto kaysa sa korupsyon. Kaya ikinumpara ang traffic sa korupsyon ay dahil nakakaapekto ito sa bawat Pilipino anumang katayuan nito sa buhay. Mayaman man o mahirap ay siguradong naapektuhan ng traffic. Ang suliranin ng ating bansa, maliit man o malaki, ay nagsisimula sa atin kaya naman siguradong sa atin rin magwawakas. Isa sa mga pinakamabibisang mga solusyon lang naman ay ang pagkakaroon ng koordinasyon at disiplina. Lagi nating tatandaan na ang pagsunod at pagrespeto sa batas ay para din naman sa ating sariling kapakanan.